Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is In 80 meters, turn left onto August Major Marcos 3, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Luzon Avenue, corner yan ng Rose Street, Pasong Tamo, Tandang Sur, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may masikip kalsada dito. Dadalhin po natin yan sa may BF Homes Road, sa may Holy Spirit Old Balara, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Ayan, sa manatiling naka-play lang muna yan habang binabagtas natin itong kahabaan ng kalsada patungo doon sa ating pick-up. Malapit-lapit naman po yan, pero sige lang. Sikip dito. In 40 meters, turn right. Ayan, so nag-cancel. Okay, nag-cancel na rin lang. Ayan, off muna tayo. So, medyo ayaw natin ng konti dito. At pagka ganitong gabi na kasi, ang dami nang mga nakapark sa tabi-tabing kalsada. At medyo nahihirapan tayo.
masikip ang kalsada, medyo nahirapan tayo, medyo may kahinaan na rin yung ating mata minsan pagka natatamaan ng mga ilaw-ilaw sa gabi. So iwas na muna tayo sa mga ganitong mga masisikip. Abanti muna tayo ng kaunti, bandalo ng kaunti. Pagka yung medyo malaki-laki ng kalsada, saka tayo mabukit. Ayan, so maraming salamat po. So hindi na yan, manatili pa rin yung kanyang titulo na ganyan. Kasi ang paglalagay po natin ng titulo yan ay nauna nating ina-upload dyan. So kung ano yung nasabi natin sa intro, ayun po yung magiging titulo ng video. At yun na yun. Kahit na ganyan yung titulo niya ay yan, hindi nga natin naituloy yan. Pero yan, papunta pa rin naman po tayo doon sa mga pick up area. Banda. Saka malapit lang din naman po yun, yung pang drop off. Padron lang ng konti, tandang soro din lang. Okay, so yan, maraming salamat po sa panonood. This is John pa rin, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po muna, pansamantala po. Possibility na kaya nag ano po yun. Kanina pa tayo nag ano. Pero bakit ganun? More than 5 minutes na tayo nagta-travel. Bakit wala pa rin charge sa kanila? Dapat may charge. Dapat meron tayong compensation. Gumastos na tayo eh. Gumastos na. Hindi biro ang kinakain ng makinang mahal-mahal. Mga ganon, hindi pa naka-ready, either ganon, kaya nagka-cancel or nakasakay na, or cancel ang lakad, or may dalang hayop. Yung iba kasi nagpapalusot lang. Sa akin kasi nuunahan ko na, nag-message na ako yan. Kasi yung iba talaga pinagpipilitan. Naka-encounter pa ako, nakipag-away pa. Para sa isang alaga mo, kung saan gusto mo, ay hindi mo talaga mapabayaan eh. Magdala ka ng sarili mo sa sasakyan, huwag sa public na sasakyan. At saka kung masusunod, para sa akin, dito sa buong Pilipinas, dapat pinagbabawal lahat ng mga pets sa mall, sa mga restaurants. Ang sagwa, ang dugyot, ang duming tignan eh. Ang baho. Hindi nila naamoy yan. Yung iba hindi talaga naamoy yan, pero kung talagang aamoyin mo yan, talagang babaho. Aso pa rin, aso at pusa, ang pet na hayop pa din yan. Kahit gaano mo nililinis yan, hayop pa din yan. Pagka umihi, nagdumi yan, kahit gaano mo tinuturuan yan, kung saan lang talaga yan. Although ang ano talaga, may disiplina yung mga itatabi. Pero sa akin lang sarili kong opinion lang. Kanya-kanya naman po tayong opinion. Hindi masama ang pag-aalaga. Tama man, ang dami naming alaga sa probinsya, pusa, aso. Mabot na ng 20 aso namin. Pero iba yung uri at estilo ng mga pag-aalaga namin kumpara sa ginagawang mga pet ko o ginagawang pag-aalaga ko ng mga ano ngayon. Hindi po eh, kasi ito real talk lang to ginagawang pangyabang lang eh. Diba, bumibili ng mga gagandang aso, may lahi daw. Bakit ba? May lahi man o wala? Mga Askal, Aspin, bakit? Wala bang lahi yan? Lahi yun lahing Pilipino yan. O yung ibang aso, dahil palibasa, kapag hindi taga rito, so yan ang kaugalihang Pilipino. Kapag hindi taga rito, ang gandang-ganda. Patok na patok sa panlasa, sa pagmamayabang. So mostly, pinagmamayabang lang. Payabang lang. Papakita lang. Bakit ilalabas yan? Papakita lang, iyayabang lang. Yun ang buong katotohanan dyan. Iyayabang lang nila yung kanilang mga alaga.
na meron silang magandang alaga, may lahi daw kuno, mga mamahalin daw kuno. O, di ba? Isang uri ng pagmamayabang. Oo, totoo naman eh. Oh, bakit? Magkakanong mga aso? 4,000, 5,000, may 15,000. Lalong-lalo na yung mga tig 20k siguro talaga. Mga dinadala-dala sa mall. Diba? Oh, talagang ginagastusan kasi talaga nila yan. Oh, para ano pa dadalhin nila sa mall yan? Para ano pa dadalhin nila sa restaurant yan? Ano yun? Anong purpose nun? Yabang. Pagmamayabang yan. So nag-level up yung panunukso or pag ano ni Satanas. Di ba? Ifino-focus niya yung attention ng tao sa hayop. Ipagmayabang nila yung hayop. O di ba? Yan ang buong katotohanan diyan. Kaya kung ako lang ang masusunod at kung ako lang ang presidente ng Pilipinas, ipagbabawal ko yan. Huwag tayo maging ano, sunod-sunod sa ibang bansa. Bakit? Dahil sa ang US may ay ganyan ang kinagisnan nila or batas nila na pumoprotekta daw kuno sa mga hayop o sa aso, ganyan, na bawal, ano tawag doon, basta meron siya na doon, bawal ngang ano, bawal pa pumatay. Oh, ito yung hindi ano, hindi ka anong napapansin sa US. Bawal yatang pumatay ng aso, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Bawal pumatay ng aso, pero legal naman sila sa kanila ang pagpatay ng tao. Oh, bakit ko sinabi yan? Kasi may abortion sa kanila, legal ang abortion sa kanila. Tao yung pinapatay, tao yun. O, legal yun. Allowed sila na pumatay ng tao sa batas nila mismo. Samantalang sa aso, pinoprotektan nila, bawal patayin. Ano yun? Anong klase yun? Yan ang pagkilos ni Satanas. Yan. Hindi yan napapansin at hindi yan gaano pinapansin. At alam din yan ng iba, pero nagsasawalang kibo. At hindi gaano ipinapaliwanag ng todo. Bakit? Bakit ganun ang pangyayari dyan? Ewan ko. Basta yan na yung ginagawang pagkilos ng kaaway. So nagiging sa kanila doon nga sa bandang pumoprotekta sa mga hayop daw kuno, bawal patayin, samantalang legal naman ang abortion. So pinagpalit, mas mahalaga pa ang buhay ng isang hayop kaysa sa buhay ng isang tao. O anong klaseng kaugalihan yan? Yan ba isang kaugalihang Kristiyano? Yan ba isang katuroang buhat sa Diyos o buhat sa kay Kristo Jesus? Hindi totoong mga Kristiyano ang mga ganun. Hindi Kristiyano, kahit na sinasabi nila may iba-ibang religion sa mundo. Ano na lang natin dyan, Muslim, Christian at iba pa. Tika lang, may ano na tayo, may booking na tayo. So yan, tama na yung usapan na yan. Basta ang paninindigan ko dyan, para sa akin, kung ako ang presidente, sana makarating ito sa presidente ng Pilipinas, dapat pinagbabawal sa buong Pilipinas ang pagdadala ng kahit ng anong alaga sa mall, sa restaurant, sa lahat ng public places. Sa lahat ng public places, pati sa mga kalsada. Ano yun, tatali yung aso, alang-kalang, tapos ilalabas sa kalsada, ilalabas-labas yan para pang ipagmamayabang. Bakit? Tapos patataihin lang yan dan. So magkakalat. Magiging katugyutan yan. So magiging ambaho yan. Yung iba nagpupulot ng tayo habang nilalabas nila yan, pero mostly hindi. Kaya nilalabas yan para pataihin, para paihiin yung kanilang mga alaga. Ano yun? Samantalang kung tao ang iihi at tatai dyan, galit na galit kayo. Ito, buong katotohanan na ito. Samantalang kung mga hayop, mga aso, hinahayaan nyo lang, hinahayaan lang ng gobyerno. So ano yan?
So ginagaya din ng US na pinoprotektahan ang kabutihan ng mga hayop kaysa sa kabutihan ng mga tao. Ay, ayan. So, kung ano na yung napag-usapan natin, so para sa akin, sana makarating sa presidente ng Pilipinas. Kasi kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas, talagang ipagbabawal ko ang lahat ng mga pagdadala ng pets sa mga malls, sa mga pasyalan, mga matataong lugar, at lalong-lalo na sa restaurant. Para sa akin, hindi yan nararapat. Mag-alaga man ng hayop, ng mga aso, pusa, sa bahay lang. Diyan lang sa bahay. Hindi yan dapat nilalabas. Kahit sa kalsada man lang. Hindi yan nilalabas. Hindi yan ipinapasikat. Kasi nag-level up ng mga namamasikat ngayon eh. Dati ang gamit lang ipinapasikat. Ngayon hindi eh. Mga alaga daw ng mga hayop ang mamahalin. At kung ano, pinapa-grooming, mga ganyan. Ay, nako. Kadimonyohan lang yan. Para sa akin, sariling opinion. Okay, so ayan, maraming salamat po. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. This is Japarin, the Filipino channel. Ang inyo pong likod. So, ayan, gagawa na po natin ng separate video itong ating susunod na mission. Paalam po.